Hello! So, ang sabi nila mas makikilala natin or mas maintindihan natin yung ginagawa, no? Yung kinikilos, yung iniisip, yung nararamdaman ng isang tao kung alam natin yung kwento ng buhay niya. Kumbaga, alam natin kung ano yung backstory niya, di ba? So, kung sino yung magulang niya, saan siya lumaki, paano siya pinalaki, anong klaseng lugar yung meron siya nung lumalaki sila, and ano yung mga naging personal na experience niya, or kung nagko-problema ba siya, at kung meron man siya naging problema, paano niya nalagpasan yung problema na iyon. Diba kung napanood mo yung One Piece, mapa live action man yan, yung anime or even yung manga, mararamdaman natin na mas malakas yung impact ng mga characters na yon and mas na-attach tayo sa kanila. Kasi nga, alam natin yung kwento ng buhay nila. So mula pagkabata hanggang pagtanda, no, or even hanggang sa katapusan ng buhay nila, alam natin yung kwento nila. Ang pag-aaral sa kwento ng buhay ng isang tao ay ang puso ng Human Development Studies or simply Human Development. Sa ibang mga naman, ang tawag dito is Developmental Psychology, no? Pero para sa akin, parang mas accurate na Human Development yung itawag natin. Kasi hindi lang psychology ang pinag-uusapan dito. Kasama din yung biology, yung sociology, anthropology, economics, genetics, education, medicine, at kung ano-ano pa. Marami yan kasi yung development ng isang tao is very complex, no? Sobrang daming mga kinagagalawan na field. So ako si JP at yan ang pag-uusapan natin sa video na to at sa mga susunod na video sa bagong series na tatawagin nating, of course, Human Development Series. Kaya huwag na natin patagalin. Roll na natin yung intro. Dali! So as mentioned nga, medyo malawak yung study ng human development. Pero ang pinaka-technical definition nito ay the scientific study of the systematic processes of change and stability in people. So sa kwento ng buhay ng isang tao, nothing is permanent but change, no? So the word development nga implies that there is a change na nangyayari. Kasi kung stagnant yung isang tao, no? Stagnant yung buhay ng isang tao or stagnant kung ano man yung organism na yan, pwede natin sabihin na walang development na nangyayari, no? Parang kayo nung crush mo kasi hindi mo pa siya kinakausap, walang development, di ba? Pero sa mga tao, from egg cell and sperm cell, magiging silang zygote, and then pag naging zygote, magiging silang fetus, tapos ipapanganak yung parasite, yung baby, no? Tapos magiging siyang dog, magiging siyang child, di ba? So merong development, merong changes na nangyayari from a single-celled organism or minsan half nga, nagiging siyang multicellular, and marami experience yung nararanasan ng organism na yon. Pero syempre, may mga bagay na relatively stable sa buhay ng tao. Ibig sabihin na relatively stable, kung magbabago man sila, konting-konti lang. Diba? So, isang example nito is yung personality ng isang tao or yung pagkatao niya. Lalo na kapag nasa adult stage na siya. No? Kumbaga, yun na yung magiging stable trait niya as he or she goes along sa kwento ng buhay niya. Pero, of course, sa human development, mas marami yung pinag-usapan natin na changes kasi the word development itself implies change. Kaya it makes sense na mas marami tayong tinitignan na changes sa development ng isang tao. I run. What? Fondue? It's a character development. So, pag pinag-aaralan din natin yung buhay ng isang tao, hindi lang yung pagkabata yung tinitignan natin, di ba? Kasi usually pag ganyan, no, gusto natin malaman yung kwento ng buhay ng isang tao, titignan lang natin yung childhood niya. Pero sa human development, hindi lang yun yung tinitignan natin. Ang tinitignan natin is from pagkabata hanggang pagkatanda niya. Buong buhay, usually, yung tinitignan natin. Ang tawag dito sa konsepto na to is lifespan development. From womb to tomb ang pinag-aaralan natin. So kumbaga, parang libro lang yung lifespan development. No? Meron siyang beginning, meron siyang middle, and then meron siyang ending. And katulad ng mga libro, may mga chapters yung kwento ng buhay ng isang tao. Each chapter na yan, may sarasarili silang mga plot, no? May mga sarasarili silang kwento, may sarasarili silang mga problema na kailangan ni-resolve, may mga supporting characters, may mga kalaban na kailangan kaharapin, and then of course, meron din mga supporting characters na malaki ang maitutulong para sa character development ng isang tao. And usually, kahit may sarasarili silang mga plot na nangyayari, connected sila sa bawat isa. Meaning, manangyayari sa unang chapters ng buhay natin, nagiging significant pa rin sila even hanggang sa mga later chapters ng buhay ng isang tao. And speaking of chapters, ano nga ba yung mga title ng each chapter ng buhay ng isang tao? So, yun ang malalaman natin sa stages of development.
So yung mga chapters ng buhay ng isang tao ay technically known as stages of development. So ang unang chapter ng buhay ng isang tao is nag-uumpisa yan sa conception, no? Or yung pagkabuo ng tao sa sinapupunan ng isang ina. So ang tawag dyan is yung prenatal stage, no? And then after 9 months, no, after siyang ipagbuntis ng nanay niya, and then iluluwal na yung baby. Pagkalabas niya, ang tawag doon is infant, no? And then yung first year niya is tinatawag nating infancy stage. And after ng first birthday niya, pwede na siyang tawaging toddler. So toddlerhood stage na yon. So yung mga iba pinagmamerge nila infancy and toddlerhood stage. And then eventually, no, pag nagkaroon na ng ability yung bata na magsalta at magkakaroon na siya ng malay tao, pagiging siyang preschooler, pag naging preschooler siya, panibagong chapter yon. Ang tawag sa chapter na yon is early childhood stage. No? And then after ng early childhood, kapag nasa elementary na siya, panibagong chapter na naman yon. Ang chapter na yon is middle childhood. And then once na nakapag-graduate na, magta-transition na siya sa next chapter ng buhay niya, which is ang emo stage, also known as adolescent stage. Okay? So sa adolescent stage, alam niyo naman kung ano mangyayari dyan. Sabi nila, isa daw to sa pinaka-interesting. Although, tignan natin, no? Pag-discuss na natin. Kasi pag once na nakagraduate na sa high school, yung isang tao, panibagong chapter na naman yun ng buhay niya, also known as emerging adulthood stage. And once na bumigay na sa pressure ng pag-anak or pagpapamilya yung isang tao, pwede na natin sabihin na nasa panibagong chapter na siya ng buhay niya, also known as middle adulthood. So tapos kapag nag-retire na, no, usually may apo na din, tapos 90% ng buhok nila puti na. Ayan, nasa last chapter na siya ng buhay niya, which is late adulthood. Almost lahat ng tao is nag-undergo sa same chapters ng buhay, pero yung laman ng chapters na yon is of course unique sa bawat isa, no? Pero iba-iba man yung mga nasa laman ng chapters or sa gitna ng buhay ng isang tao, usually para-parehas lang yung ending na meron tayo. And that is, of course, kamatayan or death. Pag-uusapan din natin siya kasi nga, from womb to tomb, yung human development. And as mentioned nga, per chapter o per stage ng buhay ay may iba't ibang kwento yan. At sa mga kwento na to ay may iba't ibang settings, no? May iba't ibang domains na kung saan nag-unfold or nangyayari yung mga development ng isang tao. So may mga development na nangyayari sa physical or sa katawang lupa natin, also known as yun nga, physical development. Meron ding development na nangyayari sa isip, no? Sa pagpoproseso ng mga impormasyon sa paligid natin, also known as cognitive development. And syempre, meron din mga development na nangyayari sa ating personal feelings at feelings natin involving other people or involving the society at large, no? Ang tawag dito sa domain of development na ito ay psychosocial or socio-emotional development. Depende kung sino yung author. Okay? Pero kahit iba-iba yung mga domains of development na ito, connected pa rin sa isa't isa yung physical, cognitive, and psychosocial development. Ibig sabihin, kapag nagka-problema sa isang domain, usually nadadamay yung ibang domain. And kapag may magandang nangyayari sa isang domain, may mataas yung chance din na pwedeng mabuhat yung mga ibang domains na meron tayo. Parang group work lang sa thesis, di ba? Merong nabubuhat and merong binubuhat. Joke lang. So for example, kung kulang sa nutrisyon yung isang bata nung lumalaki siya, hindi magde-develop ng maayos yung nervous system niya. And kabilang sa nervous system, of course, is yung brain. And alam naman natin, brain is also involved sa processing of information na nakikita natin sa paligid natin. So meaning, kung hindi masyadong magde-develop si physical side, which is yung brain, hindi din magde-develop ng maayos yung cognitive side, yung cognitive development. So ang tendency, pag hindi makapag-process ng maayos ng information ng isang bata, pwedeng madamay yung kanyang relationship sa ibang tao kasi ang relationship sa ibang tao involves exchange of information din. Diba? Mapa-verbal man yan or non-verbal na exchange. And then on the other hand, kung maayos naman yung relationships niya and yung personal feelings niya, kumbaga okay naman siya in general sa kanyang own emotions, pwede siya makahanap ng mga katuwang na ibang tao para suportahan siya sa ibang pangangailangan niya, which of course will positively affect yung ibang mga domains ng development. So ngayon ang tanong, based sa example natin, ang pagkakaroon ba ng maayos na relationship with other people or sa ibang tao ay dala ng natural na pagiging palakaibigan ng tao na yon? Or yung pagiging palakaibigan niya is something na natutunan niya sa mundong kinagagalawan niya, no? Tinuro sa kanya ng mga tao or nakita niya na ginagawa ng mga tao kaya niya ginaya.
So, in other words, nasa genes ba ng tao na to na maging palakaibigan siya? So, therefore, nag-develop siya into someone na friendly? Or yung pagiging friendly niya is natutunan niya lang sa mundong kinagagalawan niya? Kumbaga, may nagturo sa kanya or parang na-realize niya kailangan niya maging palakaibigan, no? Para mag-survive sa kung saan man siya. Yun ang pag-uusapan natin next episode, no? Yung mga influences sa development ng isang tao. So, yun. So, ayan na, pag-usapan natin kung ano nga ba ang human development, ano nga ba yung mga stages of development, and of course, yung mga domains of development. Yung physical, cognitive, and psychosocial or socio-emotional development. So, ayan, maraming salamat sa panonood and sana may natutunan kayo and nag-enjoy kayo kahit pa paano. So, syempre, huwag niyo kalimutang i-like at i-share niyo na rin to sa mga nagkakadevelopan yung friends or sa friend niyo na gusto niyo makadevelopan, no? Bahala kayo sa buhay niyo at syempre, huwag niyo rin kalimutang mag-subscribe, no? And maraming salamat din sa ating mga members na directly sumusuport sa ating channel. And kung gusto niyo supportahan yung channel natin directly, click nyo lang yung join sa baba, no? Tapos sundan nyo na lang yung mga instructions yan. Kikita nyo na lang. So, ito na lang muna sa ngayon. And as always, enjoy learning. Bye-bye. Long time no see.